Mga kabedor, so trending pa rin ngayon ang yung 12 years old na bata doon sa Toledo City, Cebu, na nirape na pinatay ng adik, di ba? So ito ang masakit na katotohanan, kabedor. Yung mga inosenteng mga tao na walang kamalay-malay, yun ang nakikita natin sa mga news ngayon, no? Kaawa yung mga taong walang kamalay-malay na biktima sa mga kalamidad. Mga mahihirap palagi ang nabiktima, samantala yung mga politiko gandang buhay, dami na kulimbat na pera. So ang balita ngayon, mga kabahidor, nakawan sa social media man o sa mga news, nakawan, no? Daming pera nga nakulimbat, daming pirang nawala, diba? At saka dumadami na ang mga kriminal, ang mga adik. So, gaya ng panahon ni Duterte, makikita mo sa social media palagi na lang maganda, no? Although may namamatay din, pero kadalasan yung mga adik na lumalaban, diba? Yung mga kriminal, diba? At marami ding sumusuko panahon ni Duterte. So yan ang magandang pamumuno, kasi nakikita natin ba nga talagang lumalaban talaga sa mga kriminal at saka mga adik. Hindi sa kagaya ng panahon ngayon. Kita niyo naman sa social media, ano ang nag-trending ngayon, diba? Nakawan ang trending ngayon. Tapos nag-trending ang mga adik nga umatay ng tao, nag-rape, diba? So, mas gusto ko ang kay Duterte, kasi nakikita natin may namatay, may nakukulong, pero at least mga taong mga kriminal, mga adik, diba? Mas maganda yan ang mapanood natin sa social media at mapanood sa mga news na sumusoko yung adik dahil siyempre natakot. Ang iba naman namamatay dahil lumalaban, di ba? So napakaganda talaga, kabahidor, kung mabalik ang Duterte, di ba? Kasi para sa akin, pag hindi mabalik ang mga Duterte, kung sino makaupo ngayon, ito nangyari ngayon na nakawan at saka krimen, no, sa mga adik, lalong lumalala, di ba? Nung nakaraan kay Duterte, di ba? Wala masyadong nabalitaan sa social media nga o sa mga news nga mga nakaw kagaya ngayon, di ba? Bilyon-bilyon, trilyon na wala. Pero alam natin nga mayroong nakawan din nung nakaraan, pero hindi natin masyado yon napansin dahil mababa lang, di ba? Kasi takot sila sa presidente. Pero ngayon walang kinatakutan ng mga kawatan na yun. Biro mo, flood control, nagos, di ba? Kung hindi manggig ghost project, substandard, o hindi mga tapos, di ba? So yan ang balita ngayon sa social media. Nakawan, patay, rape, mga adik dumadami. Yun ang balita. Hindi maganda. Ang maganda yung nakaraan administrasyon ni Duterte. Bakit maganda? Palaging napanood natin sa social media o sa mga news na sumusuko ang mga adik. Ang hindi sumusuko, bumalagta, di ba? Isipin nyo nga kung sino ang presidente ang mas karapat dapat. Diba si Duterte na nakagawa ng ganyan, ibang presidente hindi nakagawa ng ganyan. So kaya suportahan natin, kabahidor, si BP Sara para may balik na yung drug on war, para masupil na yung mga nang-rape at saka pumatay ng tao. Gaya nung sa Toledo nga, grabe talaga, daming nagduksa noon. 12 years old na babae, ni-rape, pinatay pa ng adik. Ang sakit noon. Mas maganda pa mapanood natin yung mga drug addict ang namatay kaysa yung inosente. So yan ang, kabahidor, support natin si
Bibi Sara para matapos na yung mga nakawan ngayon, mga krimen. Yan lang.